Busy na naman nga tayo ngayong araw dahil sisimulan ko nang gawin yung headdress na gagamitin namin sa Victoria na ipapartner ko sa executive attire ng aking candidate. At dahil nga meron akong hulmahan ng headdress dito ay naisipan kong ito muna ang gamitin para maging hulmahan ng magiging base ng ating headdress. Bale, ang ginawa ko ay nilagyan ko siya ng maraming tape para niya yung magiging hulmahan ng ating magiging headdress. Tapos, dinunuwingan ko siya ng magiging hulma niya mismo. Tapos, pinarte-parte ko siya para kapag nilagay ko na sa rubber slice ay nakapattern na siya para hulma-hulma talaga siya. Pagkatapos niyan ay ginupit ko na yung mga labis-labis nitong ating dinikit na mga scotch tape or yung mga packaging tape na ganyan para kapag ginupit na natin siya ay magkakaroon siya ng sarili niyang hulma at pagkatapos niyan ay ginupit ko na itong kalahati at yun yung magiging mismong pattern natin. At para nga hindi magdikita sa kamay ko yung mga parte na dumidikit dito sa ating pattern ay nilagyan ko siya ng panibagong scotch tape. Tapos pagkatapos yan ay ganyan yung magiging itsura niya. At pagkatapos niyan ay ilalagay na natin siya dito sa ating rubber slice at huhulmahin na natin siya. Ititrace natin siyang ganyan. Tapos gugupitin natin siya partner by partner para syempre kalahati lamang yung ating naging pattern. Kaya naman syempre dapat may kapartner yan para buong ulo ng ating base ang magagawa natin. Pagkagupit nga natin ng bawat pattern ay syempre i-stick glue natin yan isa-isa. Yung bawat partner niyan at bawat pattern, syempre sunod-sunod yan. Kaya nga may numbering tayong nilagay doon sa pattern para alam natin yung pagkakasunod-sunod niya. At ganyan na nga yung nagiging itsura niya habang natatapos na nating idikit lahat-lahat nitong ating base. At pagkatapos niyan ay hinulma ko na ito dito sa mismong manikin kung maganda na talaga yung lapat niya. At pagkatapos niyan ay nilagyan ko na siya nitong kawad para naman mas tumibay siya at hindi siya maghiwa-hiwalay lalo na kapag dinidikitan na natin siya ng pattern mamaya. Ang paglalagay ko nga ng kawad diyan ay syempre susundan ko yung mismong pattern niya para naman mas maganda yung maging eksena natin diyan para hindi magkalasan yan kapag nilagyan na natin ng mga design later at ganyan nga yung magiging kayarian niya. At pagkatapos niyan ay gumawa na ako nitong parang basket na ito. Inuna ko munang gawin yung mismong hulman niya na kung ano yung magiging itsura ng mismong basket natin. Dito nakadepende kung ano yung gusto nating laki or tangkad ng ating magiging basket na ilalagay natin doon sa mismong tuktok noong ating base ng headdress. At gumupit nga ako ng mga strips na rubber slice na ganyan kalalapad para magiging hahabihin natin dito sa mismong basket na gagawin natin. Bali, hindi lang siya basta-basta basket dahil hinahabi siya na gamit itong rubber slice para mas maganda at realistic yung magiging itsura niya. Kaya naman napili kong gumawa ng basket dahil ang tema ng ating headdress ay Kapakyanan Festival na ang ibig sabihin ay fruit basket which is yun ang tawag dito sa mismong bayan ng Victoria. Kapakyanan Festival ang festival nila at tinatawag sila dito sa Oriental Mindoro bilang fruit basket of Oriental Mindoro. Kaya naman napili kong gumawa ng basket at ayan na nga ang naging itsura ng ating basket. At pagkatapos niyan ay hinitgan ko na itong mga labis-labis at mga sapot-sapot na mga stick glue at nilagay ko na nga ito dito sa mismong tuktok ng ating headdress. At pagkatapos ay gumawa ulit ako nitong mga 3D na ganito na mga parang sanga-sanga na ganyan na magiging kapitan ng ating mismong basket na ginawa natin kanina. Ganyan yung ginagawa ko para magmukha siyang mga sanga ng kahoy which is yun din ang mismong purpose niyan ay palabasin talaga yung pagiging Kapakyanan Festival nitong ating headdress. At syempre hindi mawawala yung paglalagay natin itong mga minold nating mga stick glue ulit. Syempre nakita nyo na sa mga dati ko mga vlog kung paano gumawa ng ganyan. At pagkatapos nating mabuo lahat yan ay pepinturahan ulit natin siya nitong black na spray paint para mapalabas ulit natin yung pagiging baroque style niya. Kalimitan talaga sa mga ginagawa kong ganyan, black talaga yung ginagawa kong base para talaga magmukha siyang old at baroque style talaga na napakagandang tingnan. At pagkatapos niyan ay natuyo na itong ating headdress at ganyan na yung naging itsura niya. After nga nating mapinturahan ng itim na spray paint ay sinimulan ko na ulit na maglagay nito mga gold na pinturang ganito para mapalabas natin talaga yung pagiging baroque style niya. Ay talaga namang napakagandang tingnan hindi pa nga yan tapos at yan pa lamang ay napakaganda na niyang tingnan. Kumbaga is tiyaga-tiyaga lang tayo sa pagpipintura ng ganito dahil medyo matagal-tagal talagang gumawa ng ganito. Pero para sa akin, napakasaya kong gumawa ng ganito dahil habang ginagawa ko siya ay napakaganda niyang tingnan at ako'y tuwan-tuwa talaga sa ganitong kinakalabasan katulad niyan. Ojiva ang bongga. At pagkatapos niyan, in-ready ko na itong mga ididikot ko mga rhinestones na iba-ibang sizes at iba-ibang color.
Tiyagaan lang talaga sa pagdidikit at paglalagay ng mga ganitong klase ng rhinestone na kung saan nilalagay ko diyan yung mga iba-ibang sizes at iba-ibang color doon sa mismong patlang ng mga nilalagay kong design na ganyan para hindi ma-overpower yung mga nilalagay kong mga molde. Ay doon talaga ako sa mga paligid ng mga molde na yan naglalagay niyang mga rhinestones na ganyan at sunod-sunod na mga color ang nilalagay ko diyan. At pagkatapos niyan, lagyan ko na ng mga design na ganyan, inilagyan ko na siya ng arte na ganito. Maglalagay ako diyan ng mga palawit-lawit na mga stones na mga ganyan para mas maganda siyang tingnan at lalahukan ko siya ng mga chain na ganito na ang color ay parang may pagka-rust na ganyan. Bale, ang ginagawa kong paglalagay nitong chain ay parang paskalop. Tapos sa bawat pagitan niya mga chain na paskalop na ganyan, inilalagyan ko siya nitong mga nakalawit na mga stones na ganito para mas maganda yung datingan niya. May mga manika nga akong ginawa diyan na ilalagay ko dun sa mismong headdress. Tapos nagawa din ako dito nung parang mga basket na ganito na ilalagay ko dito sa mismong manika. Dahil ang palalabasin ko diyan ay para siyang mangyan. Dahil ang Oriental Mindoro ay sikat sa pagiging mangyan. At gumawa nga ako nitong parang mga halaman na gawa sa plastic na dahon at flower na nilahukan ko nitong parang kawad na gold na to na nabili ko sa DIY sa Manila noon. At meron pa akong natira kaya naman ginawa ko ito para mas magandang tingnan yung ilalagay natin sa mismong basket na nakalagay sa likod ng mangyan. Pagkatapos niyan ay gumawa na ako ng 3D na ganito na napaka-arte at napakaganda ng design. Siyempre, depende sa imahinasyon natin kung paano natin mas pagagandahin yung paggagawa ng 3D na ganyan. After ko nga gumawa ng mga 3D ay pininturahan ko na ng kulay brown itong ginawa kong parang manika. Sabi nga sa akin ng mga nakakita para daw manika na pangkulam. Kaya ako'y medyo natawa. Pero ang purpose talaga niyan ay gagawin nating parang mangyan na nagre-represent ng mga tao dito sa Oriental Mindoro. Sinimulan ko na nga pinturahan itong mga 3D na nilagyan ko din ng mga molde para na mas maganda yung itsura niya. At pagkatapos niyan ay sinimulan ko na rin lagyan ng parang mga bahag itong aking ginawang manika na parang mangyan. Para magmas mukha talaga siyang mangyan. Siyempre, ang mangyan ay nakabahag, tapos yung babae sa mga mangyan ay nakapalda lamang na ganyan. Sinaunang tribo yung ginagawa ko diyan, tribo ng mangyan, para mas maganda at mas mag-complement siya doon sa ginagawa kong headdress. At bumili nga ako nitong mga mumurahing mga prutas na ganito dahil nga ang kapakinan ay fruit basket of Oriental Mindoro, kaya naman lalagyan talaga natin siya ng mga prutas na ganyan. Pero hindi magiging ganyan yung itsura niya na colorful, kaya naman pininturahan ko ulit siya ng black para naman mas mapalabas natin yung mas magiging itsura niya kapag nilagyan na natin siya ng kulay gold na print na ganito. Ang sosyal ng prutas natin, kulay gold, aminin. At dahil nga maganda yung naging plano ko dito sa mismong headdress na ito, ay talaga namang kailangan natin ng sipag at tiyaga para ma-achieve natin yung ating gusto. At ayan na nga, sinimulan ko nang ikabit itong ating mangyan. Sinimulan ko itong mangyan na nakabahag at sinunod ko na rin itong mangyan na nakapalda. At nilagyan ko yan ng kawad na ganyan para mas tumayo siya na ganyan. At nilagay ko na nga itong salakot or yung bangkat na tinatawag dito sa amin sa Oriental Mindoro na dala-dala ng mga mangyan kapag sila ay nagdadala ng mga prutas pababa at paakyat sa bundok. At para nga mas maging mukhang fruit basket of Oriental Mindoro itong ating headdress, ay nilagyan ko siya nitong parang basket na sinasalina ng prutas itong ating basket na ganyan. At pagkatapos na inilagay ko na nga itong ating mga ginawang 3D kanina na napakaganda nga ng design. At sinunod ko na rin ilagay itong 3D na panlagay natin doon sa mismong likod. At syempre hindi mawawala dyan ang aking mga katulong gumawa ng costume, si Ariel at si Jeff Solo na nag-beads nitong ating mismong headdress. At ayan na nga't napakaganda ng ating kinalabasan ng headdress na ito. At pagkatapos niyan, kinabukasan isinukat na ito ng aking candidate for Miss Victoria. At talaga namang napakagandang tingnan nitong ating headdress. At ayan na nga't pageant na, nasuot na niya itong ating costume. At ayan na nga't nirarampa na niya. Napaka-smooth, napaka-bongga ng pagkakarampa ng ating candidate. Na-complement dito sa ating executive attire na tinahiko din. Hindi ko na nabidyohan kung paano ko ginawa itong executive attire dahil sa sobrang busy. At itong aking headdress lamang ang aking nabidyohan, kaya naman ito lang talaga yung napakita ko dito. At dahil nga sa bongga ng pagkakarampa nitong aking anak-anakan at candidate na si Hans Javelin Manalo Bangko, nakuha niya ang Best in Festival Attire dito sa aming Binibining Victoria 2023 at hindi mo talaga maitatanggi nakuha niya yung award na Best in Festival. At hanggang dito na lamang po. Salamat po ulit sa inyong panonood. Mag-follow po kayo sa page ko. Maraming salamat po. God bless!